Hello mga besties! So pupunta nga pa lang kami ngayon sa Tagaytay at naisip lang talaga namin na lumabas today kasi medyo nakaka-burnt out na rin yung magtrabaho sa bahay, 'di ba? So eto na nga, nasa biyahe na nga kami at syempre itong ang batang to talagang nagutom. Yun nga pala mga besties, sobrang bilis lang ng biyahe at wala namang traffic. Nakarating na nga rin pala kami sa pupuntahan namin. Ito ay ang The Hermitage. Located siya dito sa Tagaytay. Kung kailangan nyo pala talagang mag-relax at saktuhan lang ang budget, perfect na perfect tong place na to para sa inyo. Dun nga pala sa mga taong nakakakilala sa amin, kung mapapansin ninyo, halos palagi kaming nandito. Para kasi sa amin, ito talaga yung go-to place namin. Go-to place na pagpakiramdam mong pagod na pagod ka na sa buhay, pag gusto mong mag-relax, or kapag parang nasa stress ka na sa mundo. Talaga nga namang nature-friendly at maaliwalas itong Hermitage Tagaytay. At bukod pa dyan, sobrang mababait din yung mga staff nila at sobrang maalaga sa mga guests. Ito nga pala yung room na nakuha namin. Sobrang liit lang yan. Good for couple. At laban talaga mga bestie. Ang swimming kahit sobrang lamig. Alam mo yung feeling na pag humangin, talaga nga namang magyeyelo ka. Pero tignan mo silang magdaddy, oh, parang wala lang, oh. Talagang sulit na sulit. Siyempre, habang nagre-relax, kailangan pa rin talagang magtrabaho. Naligo na nga din pala ako mga bestie. Wala naman talaga akong dalang pangligo, kaya naipilit ko lang talaga yung short na pambahay na yan. At ang hirap din talagang awatin itong anak kong to dahil siguro ang dating nanay nito si Rena. Charot! Oh, nag-swimming nga lang pala kami at ngayon pupunta naman kami sa farm. Yung farm na to, sobrang ganda, nakaka-relax at may mga kubo-kubo rin. Dito talaga yung favorite place namin tuwing hapon kasi sobrang ganda at malamig. May pa-lovebirds na nga rin pala sila, dati kasi wala pa niyan. At ito, nag-e-enjoy lang kami habang umiinom ng kape. At syempre, nagtatrabaho pa rin because work is life. Ang hirap lang talagang kumilos pag may bata, pero sulit naman kahit papano. Iba pa rin talaga yung experience na mabibigay mo sa mga anak mo or sa mga kahit na sinong batang kasama mo. Kasi paglaki nila talagang maaalala nila yan. Bukod sa mga rooms sa hotel, meron din sila palang mga kubo na located sa farm. Ma-enjoy nyo rin talaga yung time with your family. Tignan mo nga sila, oh, mukhang nag-e-enjoy, diba? Actually, hindi kasi ito yung pakaraniwan na staycation. Normally, kapag magsa-staycation ka, nasa kwarto ka lang o magsiswimming. Pero dito kasi iba, marami ka pang pwedeng magawa. Tignan mo nga yung mga farmer nila, mga bestie, talagang iniiwanan yung mga tsinelas. Iba rin talaga pag disiplinado, no? Sa sobrang nakaka-relax nga, si Aya marunong na rin makipag-usap sa manok, oh. Syempre, joke lang yun. Pero nakaka-relax talaga dito sa lugar na to. Pero hindi ko talaga ma-explain yung feeling. Basta para sa akin, ito yung lugar na pwede mong balik-balikan. Actually, hindi ko kasi talaga gusto sa mga condo type na mga hotels or mga lugar para sa staycation. Hindi kasi ako nakakapag-elevator. At nandito nga pala kami sa dining area nila. At mga bestie, pwede rin kayong mag-order. Sobrang affordable. Ito yung menu nila. Abot kaya, di ba? Talagang palaban rin, di ba? May video okay rin pala sila mga guys. Kakain na nga pala muna kami mga bestie. At ito na nga, napalaban na. O di ba mga bestie, wala kayong choice kundi tapusin ang kanta ko. So naggabi na nga, at syempre dahil working nga kami mag-asawa, tumambay naman kami sa parang terrace ng hotel. Ang ganda, 'di ba? Kung may kasama kayong bata, maaaliw din sila. Meron din kasing mga laruan pang bata.
Para sa mga nag-work from home, meron ding saksakan. Pwede rin mag-chill at uminom. So after nga namin, natulog na kami. At dahil konti lang din ang napak naming gamit, ayan, umaga na nga at syempre ganyan pa rin ang suot ko mga bestie. Kumain na nga pala kami ng breakfast kasi yung accommodation na nakuha namin with free breakfast. Kung mapapansin nyo, si Aya nakatingin lang siya sa amin kasi wala talaga siyang gana. So itong si Aya, nagyaya na naman. Gusto niya daw makita yung mga manok. At since hanggang ngayon na lang kami dito sa hotel, bumalik kami sa farm para mag-order ng mga gulay. Oo nga pala mga bestie, hindi ko nasabi sa inyo. Marami silang tanim dito. Pwede nyong bilhin sa sobrang murang halaga. Pero hindi kasama yung manok na yan sa binibenta nila. Mga gulay lang talaga. Yan nga palang plant na yan ay arugula. Actually, bumili kami niyan pero hindi naman namin alam kung saan namin ilalagay. Meron din silang lettuce, red, tsaka green lettuce na nagkakahalagang 150 pesos per kilo. At syempre, magpapahuli ba naman ng petchay? Syempre, may petchay din sila na nagkakahalagang 40 pesos per kilo. Meron din talong na nagkakahalagang 80 pesos per kilo. Grabe no, sobrang fresh talaga at pipitasin talaga sa harap ninyo. Na nga pala kami sa hotel at i-deliver na lang doon yung order namin ng mga gulay. At ito na nga, preparing na kami pauwi at kulitan lang. Sobrang nakakabitin, pero ganun talaga, kailangan nating bumalik sa reality. Kailangan na natin magpaalam sa mga mabubuting staff at sobrang caring. I-recommend ko talaga to sa family and friends. Pag gusto nyong magpunta mga guys, ito lang yung address at check nyo lang yung Facebook page din nila para makita nyo yung mga packages for accommodations. Kung gusto nyo talaga ng staycation sa Tagaytay na may kakaibang twist, I recommend this place sa inyo. Sobrang affordable lalo na sa mga nagtitipid na katulad namin na talagang kailangan ng break kahit sandali. Minsan kasi talagang ang sarap lang huminga. At ayun lang mga bestie, bye!